taong naroroon na nakikipista. Maraming mga paninda sa magkabilang gilid ng daan. May mga palaro at may nagaganap pang tupada. At marami ang mga umpukan ng mga nag-iinuman. Pero kahit na inaalok kami ng tagay, ay pilit namin iyong tinatanggihan. Dahil sa nag-iingat kami sa mga tinatawag na kilkigan o manlalason. At maririnig mo ang malakas na tunog ng sound system. Pero wala pang sayawan dahil sa gabi pa nagsisimula iyon. Kung kaya nag-ikot-ikot na muna kami doon. At nang mapagod, ay humanap muna kami ng mapupwestuhan sa plaza. At bumili ng maiinom. Tumagay kami habang naghihintay. Nang madilim na, ay nag-umpisa na ang sayawan. At unti-unti nang natipon ang mga tao doon. Ang daming mga magaganda kaming nakita. Kaya lalo kaming ginanahan. Gusto namin makipagsayawan at makipagkilala sa kanila. Katulad namin ay marami din talagang mga dumadayo para makipagsayawan at makisalamuha. At dahil sa yung pinakasikat na sound system ang kanilang inarkila, kaya naman ang gaganda ng kanilang mga pinapatugtog. Natatandaan ko pa na ang isa sa pinakasikat na mga panahon na iyon ay yung dance music na liit. Sigurado po yung mga kaidaran ko ay makaka-relate. Kaya nakipagsayawan na kami. Kung sa salita pa namin ay bumakbak na talaga kami ng sayaw. At dahil sa malalakas na rin ang loob, dahil sa naikarga kung kaya naman parang wala na kaming pakialam. Ang mahalaga na lang sa amin ng mga oras na iyon ay ang makapagsaya. Isa sa napansin ko kaagad habang nagsasayaw kami ay yung magandang babae na nasa gilid. At may mga kasama din siya. Pero tahimik lang silang nanonood at parang nahihiya. Ang isa pang napansin ko ay puro babae silang tatlo. Nang mapagod ay tumigil na muna kaming sandali. At itinuro ko yung mga babae na aking napansin. Yung isa naman naming pinsan ay mayroon din natipuhan sa kabilang gilid naman namin. Napagkasunduan namin na kapag tumugtog ng sweet ay lalapitan namin ang mga ito at isasayaw. Kaya naghintay kami. Nang marinig namin na tumugtog na ang sweet music, ay nilapitan namin magkapatid at isang pinsan yung mga babaeng nakita ko. At niyaya namin sila magsayaw. Ayaw pa sana nila dahil sa mga nahihiya. Pero kinumbinsi pa rin namin sila kaya nung muli ay napapayag din namin. Yung dalawa naman naming pinsan ay yung kabila naman ang kanilang niyaya. Nang nagsasayaw na kami nakapareha ko, ay ilang na ilang ito at halos hindi makatingin sa akin. Kaya medyo nahiya din ako magtanong. Maganda siya. Nang matapos ang awitin ay nalaman kong magkakapatid pala silang tatlo. At dahil lang rin umano sila na nakikituloy sa kamag-anak na malapit roon. Nang dumating na rin ang dalawa pa naming pinsan, ay masaya kami nagkwentuhan tungkol sa mga nakapareha namin. Masaya kami. Nagpatuloy ang sayawan. Nagpaalam sandali yung dalawang pinsan namin at makikipag-usap lang daw doon sa mga nakilala nila. Habang kami naman ay naiwan at nakipagsayawan pa rin. Halos hindi ko maialis ang tingin ko kay Glenda. Yun nga pala ang pangalan na ibinigay mo sa akin nang tanungin ko siya. Napapansin niya ang malapit na pagkakatitig ko sa kanya. Pero sinisikap niyang iwasan ang tingin ko. Nang hindi na ako makatiis, ay niyaya ko ang kapatid at pinsan na lumapit sa kanila.
Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay doon na kami sa tabi nila pwesto. At pumayag naman sila. Niyaya pa namin silang sumayaw pero ayaw na raw nila. At mas gusto daw nilang manood na lang. Kinausap ko si Glenda. Marami akong gustong malaman sa kanya. Pero may sinabi siya na talagang tumatak sa akin. Na parang paalala iyon. Na kung ano man daw yung nakikita namin, ay wag namin paniwalaan iyon. Medyo naging palaisipan para sa akin iyon. Ngunit binaliwala ko dahil sa nakainom ako. Kaya malakas ang aking loob. At naisip ko rin na maaaring depensa niya lang iyon. Di ko talaga alam pero parang sa pagkakataon na iyon ay mabilis na nahulog talaga ang loob ko. Napakiramdam ko ay gusto ko siyang makasama. At nakakatawang isipin man pero ito po ang totoo. Noong mismong mga oras na iyon ay gusto ko siyang mapangasawa. At sinabi ko kung lahat ng iyon sa kanya. Na kahit ano pa siya o kung may nakaraan pa, ay wala akong pakialam. Basta sinabi ko na gusto ko siya. Naputo lang yung pag-uusap namin nang biglang dumating ang dalawa naming pinsan. Doon ko palang naalala na matagal-tagal na rin palang nawala ang mga ito. Natataranta nilang sinabi sa amin na mayroon daw langkas. Ang mga langkas na tinatawag sa amin ay malalaking tao. Isang uri ng mga engkanto. Takot na takot sila at halatang nagsasabi ng totoo. Dahil sa mga ekspresyon ng kanilang mga mukha. Niyaya di umano sila ng mga nakilala nilang babae pero di nila namalayan. Napalayo na sila ng palayo mula sa sayawan. Tapos, napansin na lang nila na nasa harapan na sila ng isang malaking puno. At nawala ang mga babae doon. At ang nakita nila ay yung langkas. Kung kaya, nagtatakbo na daw silang mabilis pabalik. Nagyaya na ang mga ito na umuwi sa bahay ng kanilang kamag-anak. Napagkasunduan kasi namin bago pumunta na doon kami makikituloy. Dahil mas malapit di hamak ang bahay ng mga iyon. Dahil kung sa amin pa ay napakalayong talaga. Nangarapin ko uli si Glenda ay wala na ito. Maging ang mga kapatid niya. Nagtaka ako bakit hindi man lang sila nagpaalam. At hindi ko rin naman iyon namalayan man lang. Umalis na kami sa sayawan. At nagsimula na maglakad. Papunta sa bahay ng kamag-anak ng pinsan namin sa mother side. Ang may 15 minutos na siguro kaming naglalakad, ay napansin namin na may mga naglalakad din sa unahan namin. Kung kaya naisip namin na may makakasabay kami. Binilisan pa namin ng kaunti yung ginagawa namin paglakad para maabutan namin sila. Nang tamaan ko ng liwanag ng flashlight ang kanilang likod, ay agad na pumasok sa isip ko si Glenda at mga kapatid nito. Dahil sa pamilyar sa akin ang kanilang mga damit, parang mahuhulog ang puso ko sa tuwa. Parang naramdaman ko kasi na lumukso ito. Kung kaya, tinawag ko siya. Habang tumatakbo akong papalapit, nauna na ako sa mga pinsan at kapatid ko. Pagharap nito sa akin, ay sinabi kaagad niya na masaya siya na nakilala niya ako. Pero, kalimutan ko na lang daw ang gabi na nagkakilala kami. At nagulat ako nang bigla niya akong halikan. At sa labi pa mismo. Di ko talaga inaasahan yun. At mabilis na itong umalis at sumunod sa kanyang mga kapatid. Sinundan ko siya. Dahil sa totoo lang bilang lalaki, ay naisip ko na gusto niya rin ako. At di malayong may mangyari sa amin ng gabing iyon. Pero, bigla silang nawala sa paningin ko.
Lumiko ako sa panig ng daan kung saan ko sila huling nakita. Hinawi ko yung mga ligaw na halaman. Nagdalawang isip pa ako kung dito ba talaga sila dumaan. Dahil habang nagpapatuloy ako, ay nagiging masukal iyon. Habang patuloy kong sinusuot yung masukal na lugar na iyon, ay nagtatalo sa isip ko kung doon nga ba talaga sila huling pumasok. O nagkamali ako ng pinasukan, pero hindi ako maaaring magkamali. Doon ko sila huling nakita na lumiko. Pero bakit parang hindi ito daanan